Kataon para kayo po ay mapapurihan sa aming pong lingwahe, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil sa bansang ito, Panginoon, nagkaroon po kami ng pagkakataon na kayo po ay itaas sa aming sariling lingwahe, O Diyos. At nais namin, Panginoon, na papurihan ka pa, Panginoon, ng higit, Panginoon. Higit sa aming lakas. At nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mabigyan ng papuri sa aming pong buhay. At kami po ay mananatili, Panginoong Diyos, sa inyo pong piling, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong presensya, Panginoon. Salamat po sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pag-ibig na hindi po nagmamaliw, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Tunay po na dakila po kayo at tapat, makapangyarihan po sa aming pong buhay. Purihin po kayo, Panginoon. Ating itaas ang pangalan ng Panginoon sa gabi ito. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Luwalatiin ka ng higit, Panginoon Diyos. Luwalatiin ka, Panginoon. Napakabuti mo, makapangyarihang Diyos sa aming pong buhay at sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na po. Amen. Napakasaya po na bumalik muli sa ating pong Filipino service. Amen. Alam niyo po, ito po ang pinakahihintay ko po na magkaroon tayo ulit ng Filipino service. Dahil dito ma-express mo talaga yung nararamdaman mo kasi iba yung nasa lingwahe ka, nasa tamang lingwahe, di ba? Minsan kasi pag English, iniisip mo pa kung ano yung susunod na sasabihin mo. Pero pag Tagalog, talagang yun ang lingwahe mo eh. Masasabi mo lahat sa Panginoon. Amen. Kaya napakasaya po natin na nagkaroon po tayo ng Filipino service sa bansa pong ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. Alam po natin na sa bawat linggo, ang Panginoon ay siyang kumikilos po sa ating pong buhay. Sa bawat linggo, mayroon po siyang ginagawa. Sa bawat oras. Kaya sa gabing ito, isa po sa ating pong pagsamba ay ang ating pong paggawa ng ating pong komunyon sa Panginoon. At ito po ay isa din po sa ating pong pagsamba. At sa gabing ito, tinatawag ko po si Kila na siya pong magbibigay po sa atin ng salita. Magandang gabi po sa lahat. At sa lahat ng nasa online, sa mga nanonood at manonood pa lang. Hallelujah. Let's pray po. Salamat po, Panginoon, sa gawing ito. Dalangin ko po ang spiritual senses po ng bawat isa ay bukas ngayong gabi. Salamat po sa napakagandang puso po ng bawat isa na makatanggap po ng iyong salita. In Jesus' name, amen. Galatians chapter 2, verse 15 to 21. Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang Hentil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasa ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Ito po'y parte ng mensahe o sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Galatia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor. Ito pong lugar na to, napasok po sila ng mga katuruan na kung saan po nag-o-oppose sila sa turo ni Pablo at sinasabi na, at isa rin sa sinasabi na dapat sumunod pa rin sa Ten Commandments para maligtas. So nagpaalala po si Apostol Paul na ang totoong mensahe po ng kaligtasan ay sa pananampalataya lang po sa Panginoong Hesukristo. Now po, anong kinalaman po sa communion? Maalala po natin sa huling hapunan, so mababasa po natin yun sa tatlong gospel lang, kay Mark, Matthew, and Lucas. Wala siya sa Gospel of John. So sa Lucas po, sinabi doon, dinampot ng Panginoon ang kopa, nagpasalamat sa Diyos, at pinaghati-hati niya to sa mga disciples. And sumunod po yung tinapay. Nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya, at sinabi niya na gawin niyo to bilang pag-alala sa akin. So ngayon po sa panahon natin, ganun din, kagaya sa Galatia, marami pa rin hong nagsisirculate ng mga katuruan tungkol po sa kaligtasan. Marami pa rin po ang naniniwala sa kailangan sumunod sa Ten Commandments. May mga gumagawa ng mga rituals, offering, sacrifices to be saved. So, kagaya po nating mga Kristiyano na anak na po ng Diyos, alam ho natin ang katotohanan. Dahil meron tayong a Great Commission, meron ho tayong mga assignment to reach out sa ating kapwa. So, dapat ho tayo mismo alam natin kung saan nanggagaling ang ating kaligtasan. Kumbaga, we are grounded, rooted sa ano ba talaga, saan nagmula ang ating pananampalataya. So, pinapaalalahanan po tayo na maging matatag at maging clear tayo sa ating salvation. Ang salvation po natin, ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi ho ito kinonceptualize ng born-again Christians, hindi ito kinonceptualize ng kahit na sinong churches. Ito po ay mensahe mula kay Kristo na dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na-witness ng mga disciples, na ipasa pa sa generation to generation. So ang Ebanghelyo po ay message na ipinasa lang ho sa atin. At tayo rin ho, ipinapasa natin yan sa ibang tao. Kaya wala ho tayong idadagdag, wala rin ho tayong ibabawas. Only through the finished work of Christ, ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo, ang totoong pinagmumulan po ng ating salvation. Yung pagsimba-simba natin, pag-attend ng Bible study, pag-attend ng prayer meeting, anything na gawain ng Diyos ay bunga po ng ating kaligtasan dahil tayo ay anak na ng Diyos. Kung wala ka pa doon, hindi ka pa anak ng Diyos, wala ka talagang desire sa mga bagay ng Diyos. So kaya yung ibang tao na gusto nating abutin, na wala pa doon, nauunawaan natin sila na hindi pa sila nandoon. Kaya yung pagmamahal, yung pasensya, so yung mensahe na natanggap natin, ipapasa natin sa kanila. Kaya dapat malinaw sa atin mismo, tayo na Kristiyano, sinasabi natin tayo Kristiyano, alam natin kung saan nagmumula ang ating kaligtasan. Ito ay mula sa pananampalataya natin sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo maliligtas dahil nag-church, hindi tayo maliligtas dahil nagbibigay tayo ng malaking pera, hindi natin mabibili yon. It's only through faith at pagsisisi natin sa ating kasalanan. So ipapasa lang din natin ang katotohanan ito. Otherwise, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Tayo po'y magsitayo. Lord, salamat po sa ibinigay mo po sa aming buhay na walang hanggan. Panginoon, dalangin ko po ng bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng malalim na pangunawa. Ito po ang aming magiging stronghold, Lord, sa pagharap po sa mundong ito at pag-abot po sa mga tao.
Panginoon, dalangin po namin na wala po kaming mailigaw at wala po kaming maling maituro. Tanging lamang po ang katotohanan ng iyong salita at ang iyo Yes. pong ginawa, Panginoon. Lord God, thank you, Lord, for the life. And I pray, Lord God, na more of you po sa aming buhay. Bigyan mo po kami, Lord God, ng malalim na desire, Lord, na kilalanin ka po at magkaroon po ng mas matibay pong relasyon sa iyo sa araw-araw. Lord, I pray, Lord God, na ang pag-communion po ay hindi lang every Sunday. Gawin po namin araw-araw, alalahanin po ang iyong ginawa, Lord, sa Calvary, Lord God, na ibinigay mo po ang iyong buhay para po sa aming kabayaran ng aming mga kasalanan. Thank you, Lord God. All this I ask and pray in Jesus' name. Amen. Thank you po. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Isang pinagpalang gabi para po sa ating pong lahat. Tulad po ng lagi ko pong sinasabi, ang pagpunta po sa gawain po ng Panginoon ay isa na pong napakaganda. In fact, pinagpala ka kapag ikaw ay nakarating sa gawain po ng Panginoon. Amen. It's a blessing para po sa atin. Hallelujah. So muli, alam niyo po, sa kagalakan po, sana po ito po ikagalak po ng bawat Pilipino po na mayroon po tayong Filipino service. In fact, ang totoo po, siguro po sa buong South, baka tayo lang naman mayroong Filipino service. Di po ba? O kaya buong Imber lang, sige na. Baka tayo lang mayroong Pilipino. Na maraming Pilipino rin po dito, di po ba? Pero only Liberty Church, ang Liberty Church lamang po ang mayroon pong Filipino service. Kaya nga po, dapat po sa bawat Pilipino, ito po ay ikagalak po natin sapagkat ito po ay isang oportunidad para umabot ng makapwa po natin Pilipino. Isang pribileyo, isang opportunity na umabot para po sa ating kapwa Pilipino. Amen? Kaya nga po, hopefully po na sa susunod pong pagkakataon, hindi lamang po tayo nagagalak, kundi nagdadala pa po tayo. Amen. Parang kukunti ang may desire. Okay, at least yun din pong pag-uusapan po natin sa gabi pong ito. Praise God. So bago po ako magbasa po ng scripture at mag-preach, manalangin muna tayo. Aming Amang nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo, kayo po ay lumalapit po sa iyong muli na nagpapakumbaba. Panginoon, salamat po sa napagandang oportunidad pinagkalupo sa amin para magkaroon po kami, Panginoon, ng pag-aaral po ng iyong salita sa pamagitan po ng sariling lingwahe, Panginoon. Filipino dialect, O God. So Lord, I pray, Father, na tulungan mo po kami na lubos po naming maunawaan at lubos po kaming mapagpala sa pamagitan po ng iyong salita. Panginoon, salamat po sapat ikaw ay Diyos ng lahat ng bansa. Ikaw hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa New Zealand, sa buong mundo. Ikaw ay isang Diyos ng lahat ng bansa. Kaya Panginoon, sa lugar pong ito, nais po namin kayong itaas at nais po namin kayong papurihan. At Ama, pagpalain niyong muli ay pong pag-aaral po na iyong salita. Lord, give us, O God, bigyan po kami ng isang pusong uhaw, isang pusong nagagalak na tumanggap ng iyong salita. So Lord, salamat po. Salamat po sa iyong gagawin po sa buhay po namin sa gabing ito. In Jesus' name, amen and amen.
Nais ko lamang pong basahin po ang ating pong text po sa Philippians or Pilipos sa Tagalog, chapter 3, verse 4 hanggang 10. Bagamat para hindi po tayo magulumihanan sa scripture o sa translation, ang nandun po sa computer po natin, hindi po magandang balita. Although na magandang balita pa rin. Magandang balita version, pero magandang balita pa rin yun. That is a Bible. That's a Bible translation. Ano po? Okay, so ano bang translation yan? Okay. So anyway, sige, basahin na po natin. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilan magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel. Si San Pablo po ang nagsasalita po dyan. Mula sa lipi ni Benjamin o Binamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. Tungkol sa kautusan ay Parisiyo. Yan po ang katayuan po ni Paul. Okay? Tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia ayon sa katwiran katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayon man, ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang kaharian na ako'y matulad sa kanya sa kamatayan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita. Matagal-tagal po na tayo po ay nahinto po sa ating pong Filipino service. Opo, December, January, 2 buwan naman. 2 buwan po. So, matagal-tagal po. Yan ay 8 Sundays po na wala. So, tagal-tagal po. So, ako'y umaasa na sa matagal po na tayo na-stop, unahinto. Ako'y umaasa po na kayo po, umarami po sa atin, ay nagagalak na muli na magkaroon po tayo. Amen? Nagagalak na muli na tayo magkaroon po ng Filipino service. Okay po. Nagagalak ba kayo? Ha? Nagagalak ba kayo? Totoo ba? Okay. So, yes. Kung sa gayon po, simulan po natin muli. Restart our passion for greatness and significance. Simulan po natin muli ang ating pong passion. Restart our passion for greatness and significance. So isang dakila at makabuluhan. Greatness and significance. Quality, in another word. Diba? Restart our passion. Matanong ko nga kayo, bago ako magtuloy-tuloy, kumusta ng passion ninyo? Kasi yun ang pag-uusapan po natin. Passion for greatness and significance. So matanong ko nga kayo, kumusta ng passion ninyo? Kumusta ng passion po ninyo, mga kapatid? Ha? Sa Tagalog ng passion, anong Tagalog passion? Yung hilig o yung bukod pa sa hilig, yung desire, yung pagnanais. Yung mas malapit po yun. Yung pinakananais ninyo. Yung passion.
Kumusta ng passion po natin? Sige, i-English muna natin. Okay. How's your passion? Mga kapatid. Ha? Pagnanais. Oh. Oh, yun na kaya nga in English ko kasi mas nakakaanong pakinggan yung word na passion, ano po? yung gustong-gusto mong gawin, o yung desire na gustong-gusto mong gawin at kasalukuyan pang ginagawa. That's your passion. Okay. Ano po? Kumusta ng passion po natin? Mayroon ba kayong passion? Yes, of course. Bawat isa po, mayroon po tayong passion. Pero hopefully na ating pong passion ay, ito po ay for greatness and significant. Alala ko po, tulad ni Jesus Christ, ano bang passion ni Lord? Tingnan po natin, ano bang passion ni Lord? Nakita niyo ba anong passion ni Lord? Nagawa niyo ba ang pag-ubag-bulay-bulayan at isipin anong passion ni Lord? Alam niyo po, God's passion is still, nananatili po ang passion ni Lord hanggang ngayon na soul winning and discipleship. Kahit balik na rin mo ang Bible pag-aralan, the passion of God ay nananatili pa rin hanggang sa ngayon is to win soul and touch their life. Discipleship, win soul, soul winning, evangelism, and discipleship. That's God's passion. So hopefully, yun tayo po ay magkaroon din po ng passion for greatness tulad po ng passion po ni Lord. Amen? Hallelujah. In fact, ang passion po, ito po is an intense desire. Ito po yung nagtutulak, nagdra-drive sa iyo para gawin mo ang isang bagay. Yun po yung passion. Okay. Maalala ko po si San Pablo po, doon sa binasa po natin. Dati po, may ano pong passion ni Paul doon sa may ano po natin? Binasa po natin noong una, ang kanyang passion ay parang upang sundin ang kautusan. Ang sabi po niya doon, nagkaroon po siya ng patutuo, testimony. Akong pag-uusapan ang pagiging Israel, ako ay mula sa lahi ni Benjamin, sabi po niya. Sa daan-daan po niyang ipinaliwanag kung saan po siya nanggaling, ipinakita niya po doon kung ano ang passion niya. Hanggang sa dahil sa ang kanyang passion is to obey the 10 commandments. Ang sabi niya, masigasig kung inusig ang mga mananampalataya. Yun po ang napansin din po natin, ang nasaksiyan po natin, nabasa po natin mula sa kasulatan na maging sa pagkamatay ni Stephen sa Tagalog. Kasama po siya. Di binibihag, hinuhuli ang mga Kristiyano, pinabibilanggo. Dahil yun ang passion niya. Pero nung siya po ay na-born again, siya po ay personal na nakakilala po kay God. Ang kanya pong passion po ay nag-iba. Nag-iba po. Ang sabi niya, ang inari niya ng kalugihan, ang lahat. At ang pinakananais niya na, nung nakilala niya si Kristo, ay lubos niyang maranasan ang kapangyarihan ni Kristo sa kanya pong buhay. Hallelujah. Kaya nga po, sana po tayo rin po mga Kristiyano rin po. Simulan tayo nakakilala kay Lord before, mayroon tayo iba't ibang passion. Kung ako tatanong niya, passion ko noon puro happiness. Gustong-gusto kong gumala, gusto-gusto kong, alam yung trabaho ng mundo, yung puro enjoy life. Yun po, ang passion ko noon. Puro gusto ko, i-enjoy talaga yung buhay. Pero nung nakilala ko si Lord, enjoy life pa rin, pero in a different ways. In a different ways, sa ibang paraan po. Kaya nag-iba po yung passion ko simula nung nakilala ko si Kristo. So,
true passion that burns within your soul is one that can never be put out. Ito po, ang tunay na passion po that burns within your soul is one that can never be put out. Ito po, hindi po dapat mawala sa atin. Diba? Sapat pag ito'y nawawala, baka hindi passion. Ambisyon lang. Ano? Ang ambisyon lang, hindi passion. Pag ito'y panandalian lang, maya-maya nawawala. Baka hindi passion. Ha? Pero pag passion mo talaga, ito po ay hindi po ito mawawala. Ano mang mangyari, ano mang dumating, dahil yun ang passion mo. Mananatili. Amen? Kaya nga po, sabi ko po dito, true passion that burns within your soul is one that can never be put out. Amen. Kumusta ng passion nyo? In fact, so masasabi ko po na passion, ang passion po, ito po ay nagbibigay din po ng energy para po sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Ito po nagbibigay ng energy para gawin mo ang isang bagay. Ito po nagbibigay po ng energy para kahit kano man kahirap. Ito passion mo eh. Di ba? Dahil passion mo. Kahit na mahirap, parang wala lang. Kasi yun ang bahilig mo yun eh. Yun ang passion mo yan eh. Minsan nagugulat ka, paano nila ginagawa? Bakit nila ginagawa? Pero hindi eh. Kasi yun ang passion nila eh. Kaya kahit na mahirap, walang problema. Because their passion ay nagbibigay, ang kanilang passion, ang siyang nagbibigay ng kanilang energy. Tulad na sa trabaho po natin. Diba? Okay. Not everybody can be famous, but everybody can be great. Because greatness is determined by significance. Hindi po lahat ay maging famous. But everybody can be great because greatness is determined by significance. Marami po sa atin gustong famous eh. Pero hindi pwede. Pero pwede lahat maging greatness because of your passion. Because of our passion. Amen. Hallelujah. because determined by significance. So ano ba dapat ang passion ng isang Kristiyano? What should be? Ano ba ang dapat na passion ng isang Kristiyano? What should be our passion as a Christian? Tanong ko nga kayo, sige nga, ano ba dapat passion ng isang Kristiyano? Ha? Ano bang passion natin? Ha? Hello? Kung akong tatanungin ninyo, ano ang dapat na maging passion ng isang Kristiyano? Yung passion ni God ay siya rin dapat passion din po natin. Amen. Kumbisido pa kayo doon? Yes. Christ is in you. Hindi na tayo nabubuhay, kundi si Kristo. Kaya kung ano ang passion ni Kristo, yun din po dapat ang passion ng isang Kristiyano. If your passion is not hindi katulad ng passion ni God, I think nawawala ka. Hindi po tama, hindi po greatness and significant yung passion mo. Kaya nga po, yung pinag-uusapan po natin, ang itinuturo ko po sa inyo sa gabing ito is about our passion. So, passion. God's passion is evangelism, discipleship. Sana ang passion ng Diyos ay siya ring passion po natin. Be passionate with what is great and significant value to God. Amen? Tatagalog ko pa ba? Hindi na siguro, no? Okay. Passionate with what is great and significant value to God. Yun po mayroon talagang halaga. Sarap po ni Lord. Yun pong pinakamaganda. So ano pong pinaka-valuable, greatness and significant passion? Una, the passion to know and love God. The passion to know and love God. Amen.
Sana yun po ang talagang hilig natin. Lord, yes. Kapag gising lamang po natin ng umaga, hindi lang paggising ng umaga, kundi araw-araw ng ating pong buhay, every day, every hours of our life, dapat ang lagi po sinasabi, Lord, I want to love you. Alam niyo po, wala na pong higit pa sa isang nagmamahal. If we love God, alam niyo po, pag mahal po natin ng Diyos, yung passion po natin magmahal po kay Lord, masasabi ko po na masaya lagi ang buhay mo. Diba? Masaya po lagi ang buhay mo kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Sapagkat walang nagmamahal na malungkot. Di mo ba? Oh. Kaya pag ang passion mo is to love God, maniniwala ako at naniniwala po ako na ang buhay mo ay laging masaya. Kahit may problema, ay laging masaya. Amen. Hallelujah. Kakanta pa ba ako? Hallelujah. Kahit may problema. May ganun ka na. Okay na. Okay. Says to love God. The passion to know and love God. In fact, yun po ang great commandment ni Lord. The first commandment ni Lord is to love God. Hindi po ba? Ano pong great commandment ni God? Is to love God. Kaya nga po, masaya, wala na pong mainam sa buhay po natin ay kundi ang magmahal. Mahalin po natin ang Diyos, nang higit sa lahat, magiging maayos ang buhay po natin at ang lahat ng bagay. Okay. So our greatest passion in life must be to love the Lord, our God. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa lahat. So, salamat po sapat ang tunay po na nagmamahal ay hindi lamang po masaya, kundi siya po ay sumusunod din po. Amen. Sumusunod. In fact, maging si Lord po, yun po ang nais niya po. God speak us to give Him 100% everything that we are and what we have. Bibigay po natin, bumbuo ng buhay po natin, at lahat mayroon po sa atin. I-offer po natin kay God. Pat lahat po. That is love. That is love. Alam ko, nagmahal po kayo eh. Lahat, walang di kayang ibigay ng isang nagmamahal, di ba ba? In fact sabi ng mga ibang mga kalalakihan dyan susungkitin ko ang mga bituin. Kung ano nang mga pangako, pinapangako Pero sa totoo lang, yun naman talaga. Ang nagmamahal, walang mahirap sa nagmamahal. Amen. Walang di kayang gawin na nagmamahal. Praise God. God like God. Nung si Lord po ay nagmahal, lahat ginawa niya. Lahat binigay niya. That's love. At gawin din po sa atin. If we love God, lahat ay pwede po natin gawin. Amen. Lahat. At walang mahirap para sa isang nagmamahal. February ngayon. Just remember. Okay. Hallelujah. No matter what it costs you. Know Him. No matter what it costs you, know Him. You know. Kahit gaano man ang halaga po noon, walang problema. Importante, makilala mo siya, masunod mo siya, paglingkuran mo siya. Philippians chapter 3 verse 8. Nais kong po bumbasahin po natin. Philippians chapter 3, sa text po natin. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalaga na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. So, no matter what it costs. Medyo sa ibang translation, mas maganda ibang translation dyan. Pero anyway, tignan nyo lang sa King James or sa English version, mas malalim, mas maganda pagkakasabi. Mababaw po masyado po ron. Pero
ang tinutukoy po doon, no matter what it costs. Sa isang nagmamahal. Importante, masunod mo at makilala mo who He is. Amen. Hallelujah. Nothing in life can ever satisfy except to know God in such an intimate way. Totoo po. No, nothing in life can ever satisfy life except to know God in such an intimate way. Wala na pong ibang makakapagsasatisfy ng buhay po natin. Di po ba? Mayroon pa bang iba na makapagbibigay ng satisfaction ng buhay po natin? Mayroon pa bang iba na makapagsasatisfy ng buhay po natin? Wala. Wala. Ang kayamanan, wala. Ang posisyon, wala. Walang katapusan yan. Pero if ang pagkilala kay Kristo, ang malalim ng pagkaunawa at pagkilala kay Kristo, it gives satisfy. Siya pong nagbibigay ng true satisfaction of life sa atin. Kaya nga po, wala na ibang makapagsatisfy po nito. Tingnan po natin, anong pinag-aawayan ng tao? Posisyon. Anong pinag-aawayan ng tao? Yeah, sa Pilipinas, pinag-aawayan, puro politika, posisyon. It's about position. Anong pinag-aawayan? Money. Anong pinag-aawayan? Material thing. But lahat ng yan, masasabi ko ay basura lamang. Only, nasa mataas na silang posisyon, pero hindi pa rin sila makontento. Mayroon milyones na sila, bilyones, di pa makontento, di po ba? Di ba? Mayroon silang bilyones. Milyones, bilyones. Tingnan nyo, pinag-uusapan po sa Pilipinas, hindi na po milyon, bilyones na, pero walang katapusan. Because no one, wala pong ibang makapagbibigay ng satisfaction ng buhay, kundi ang makilala si Kristo at masunod ang kanyang kalooban. Kaya kapatid, tandaan mo, mapasayo ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kung wala naman si Kristo, mapapalayo ka sa Diyos, wala pa ring saysay ang lahat ng bagay. Wala pa ring saysay ang lahat ng bagay. Mas mabuti ng mahirap na may Kristo. Pero ang alam ko naman, walang mahirap na sumusunod kay Kristo. Amen. Hallelujah. Wala namang mahirap na sumusunod kay Kristo. So nothing in life can ever satisfy except to know God in such an intimate way. Listen to Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Tingnan po natin. Pwede po sa English muna, anak. Sa King James Version. Jeremiah. May susunod pag-uwi ko ng Pilipinas, magdadala ko ng King James Version, Tagalog King James Version. Mayroon King James Version Tagalog? Opo, mayroon. Mas gusto ko kasing ano po. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, even these people, with wormwood, and give them water of gall to drink. And following verse. I will scatter them also among that is Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24. I will scatter them also among the heathen man, glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his maliwanag, no? Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Napakaliwanag sa English version eh. Kaya nga po, wala po. Only God ang pagsunod po kay Kristo ang pinakamainam po sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. So that is number of passion. Number of passion is to love God and to know Him deeper
and deeper, wider and wider every day. Amen. And that the second passion na gusto ko ituro po sa inyo is the passion to serve Him. The passion to serve God. Hello? Passion ba natin maglingkod sa Diyos? Ha? Hello? Sana po, bawat sa rin po sa atin, passion po natin is to serve God. Not only to love God, but to serve God. Kasi pag to love God lang, pero walang serve, palagay ko kulang. Palagay ko kulang po. Okay. Sapagkat your service is a testimony, an expression of your love. Okay. Yun po expression eh. Yun ang testimony na ikaw ay nagmamahal without serving God. Palagay ko po, hindi po kumpleto po. Sinasabi pong nating, I love you, Lord. Di ba? Kaya po, the passion to serve Him, yun po ang passion po natin is to serve Him. So, serve God. Yes. Mahal ba na, gusto ba natin maglingkod sa Diyos? Gustong-gusto ba natin? Gustong-gusto ba natin maglingkod sa Diyos? Evan! With only one audience of one? Kahit walang nanonood at pumupuri sa iyo? Kahit walang nag-a-appreciate? Sana po. Amen. Yun po, doon po masusubok yung passion mo. Doon po masusubok yung passion po natin. Yung naglilingkod ka na walang pumapansin. Yung naglilingkod ka na walang nag-a-appreciate. Doon po nasusubok yung tunay na passion mo. Sapagkat minsan, some people, some or others, love to serve God pag mayroon pong pumapansin. Pero pag wala, hindi mo na ako na-appreciate yung pastor. Hindi mo na ako na-appreciate yung sister. Panghihina ng loob. That's not passion. Ha? Hindi na po passion yun. Pero ang passion, yung kahit walang pumapansin, kahit walang nagbibigay ng appreciation sa iyo, patuloy pa rin ginagawa because that's your passion. Pasalamat ka. Sa patiyak, mas marami kang gantimpala sa langit. Di po ba? Mas marami kang gantimpala sa langit. Dito pag pinansin ka, baka wala nang gantimpala, tinanggap mo na eh. Baka wala ka nang gantimpala. Sasabihin ng Diyos Lord, bakit wala kang gantimpala, tinanggap mo na eh. Okay. So, passion to serve God. Ang tanong ko po, pag ikaw naglingkod ka sa Diyos, are you willing to sacrifice beyond your ability without reciprocation or kahit walang kapalit? Kahit walang kapalit? Are you willing to sacrifice beyond your ability na kahit walang kapalit? Kahit walang kapalit? Hallelujah. Yes. Because our passion is to serve God. Amen. Kukunti na. Hanggang mamaya 3 na lang yan. Ang totoong may passion. Kasi pinag-usapan po natin dito, passion eh. Di ba? Ito, ang passion kasi, ang passion po, ito po hindi, talagang ito po hindi naghahanap ng kapalit kasi that's your passion. That's your passion. Paalala ko po ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, kaya nga mga kapatid, sabi nga doon, huwag kayong matitinag, thus said the Lord not wise men. 1 Corinthians 15:58, hindi po yun. 15:58. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Steadfast na, unmovable pa. Tingnan mo, Mike, steadfast, unmovable. Ibig sabihin, hindi talaga matitinag. Unmovable eh.
Hindi pwedeng itulak at ilayin, unmovable. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Unmovable, yun po ang gusto ni Lord eh. Diba? Sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod, sana po yung hindi po tayo matitinag. Ha? Hindi po tayo matitinag sa ating paglilingkod. At salamat po sapagkat si Lord po ang gagantimpala para po sa atin. Hindi ka man nagantimpalaan ng tao, pero expect na ang Diyos po magagantimpala po sa iyo. Amen. Hindi man dito sa lupa, pero sa langit, tiyak may gantimpala ka. Amen. So, the third passion is to serving God, but passion to win souls. Hello? Passion to win souls. Yun pong passion ni Lord eh. Kaya nga po, pag si Kristo ay nasa iyo, sana passion, I hope and I pray, umaasa po siya. Umaasa po, I hope and I pray that our passion also is to win souls. Win souls. Hello? Is it our passion to win soul? Ilang soul na nadala mo kay Kristo mula na born again ka, kapatid? Ha? Ilang souls na ang nadala po natin nung tayo na born again. Ilang taon na tayo na born again? Ha? Ilang taon na tayo na born again? Ang pinakabatang born again dito sa atin, pinaka-youngest, pinaka-maiksing taon. 2 years? 3 years? 5 years? Kung 1 soul in a year, dapat may 5 soul ka na. Napakamot kayo ng ulo nyo, no? Pero totoo po yun. Totoo po yun. Sana po, kahit isang kaluluwa man lang, may bigay po natin kay God sa isang taon. In fact, every one of us sa Liberty Church, 1 soul sa isang Kristiyano, next year, hindi natin magkasya dito. Ha? Eh, walang problema. Bungbungin natin yan. Palaki natin yan. Hindi mo na problema. Problema ng Diyos yan kung paano tayo ilalagay. Ano po? No problem. Kaya nga po, hopefully and I pray, that our passion is to win soul. Kaya nga po, I encourage ko po sa inyo. Yamang sa ngayon, nagsimula na po muli ang ating pong care group. Ayan o. Ang isang lumalagong simbahan at malaking simbahan ay yung simbahan na mayroon pong aktibong small group na umaakay ng kaluluwa. Tingnan po yung malalaking simbahan. Ha? Tingnan yung malagong simbahan at malalaking simbahan. Mayroon po silang aktibong mga small group na umaabot ng kaluluwa. Nagdadala po sa simbahan. Why? Because that's their passion. Yun pong passion po nila. Is to win soul. Kaya nga po, ilagay po natin, dapat maging passion po. Kung hindi po yun ang passion po natin, ipag-pray po natin. Lord, help me. Nanawa ang passion ko ay to win soul. Sapat yun po ang kagalakan po ni Lord. Yun po kagalakan po ni Lord. Yun passion ni Lord is to win soul for Christ. Hallelujah. Passion to win soul. We should count the cost and pay the price just to reach out. Just to reach out. Totoo po. Yung kinakailangan pong gumastos ka eh. Gumagastos ka sa luho mo, hindi ka makagastos para mag-aakay ng kaluluwa. Kala ko po, bago pa akong Kristiyano. Hindi lang nung bago ako. Lalo na pong nag-outreach po ako sa isang outreach. Kasi pioneering church talaga. Ginagawa ko po. Sasadyain ko pong sumakay sa isang tricycle na punong-puno. At lahat ng kasakayan ko po doon, gagawin ko, unahan ko na po silang babayarang pamasahe po nila. Para mag-open ako ng communication para po sa kanila. Babayaran ko ang pamasahe nila, tapos
Hi, kumusta? Bayad ka. Bago bumaba, pagkasakay, bayad na kaagad ang pamasahe nila lahat. Tapos, pag kumihinto na ako, mag-open ako ng communication. Pwede bang dumalaw sa inyo? Alam mo yun, dahil binayaran ko pamasahe niya, nakangiti, upo, pastor. Magpapakila ko, ikaw isang pastor. At sasabi, upo, pastor, sige po, punta lang kayo sa amin. Nakapag-open ako. So, kung kinakailangan po na gumastos ka, kung kinakailangan kong, alam niyo po, ang mga evangelist, gumagastos sila ng thousands, umayo, para lamang po makaakay ng kaluluwa. So, ganun din po. Kung kailangan po, gumastos tayo, ginagastos natin yung mga lupo natin, hindi natin magastusan ang pag-aakay ng kaluluwa. What kind of Christian you are? Di po ba? Kinakailan po. Kung kinakailan po, gawin po natin. Actually, marami akong naakay na kaluluwa sa pamagitan ng ginagawa ko yun sa Pilipinas. Sa Pilipinas po yun. Nung nag-pioneer po ako ng isang church. Okay po. Yun ang lagi kong ginagawa. Kasi ugali po natin Pilipino. Minsan, magtatambay ako sa kalsada. Pag may nakita kong kabataan pa ako noon. Pag may nakita kong tatambay, pare, leka, kwentong tayo dito. Dadaling ko na sa mirindahan. Pag mimirindahin ko, pakakainin ko. Pagkatapos ko pinakain, ako sisira ng gospel. Make away. Pagkatapos sisiran ko ng gospel. At pagkatapos ko sisiran, pre, daanan kita sa sunod na linggo, ha? Ano sasabihin niya? Yes. Nakapagtanim ka na eh. Nakapag-open na tayo ng communication para po sa kanila. Kaya nga po, matuto po tayong gumawa ng paraan. Okay. Take the initiative and volunteer to go sa pamagitan po ng ating pong evangelism. Gumawa po tayo ng initiative. Naalala ko si Lord po in Isaiah. Maalala niyo ba yung nagkaroon po ng pangungusap po si Lord kay Isaiah? Whom shall I go for us? Maalala niyo po ba yun? Nung usap si Lord kay Isaiah, whom shall I go for us? Ano sabi ni Isaiah? Sino ang pupunta po sa atin? Hayo sa atin? Lord, send Pastor Ruben. Sasabihin mo ba yun? Send Pastor Lare. Send Pastor Aini. Si Nanay Lita. Si Nanay Lita na lang. Sasabihin ba natin yun? Pag sinabi ni Lord, whom shall I go? Sinong hayo sa atin? Sasabihin ba natin, tuturo ba natin katabi natin? Anong sasabihin po natin pag nangusap si Lord? Whom shall I go for us? Huwag mo sanang ituro ang katabi mo. Tulad po ni Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord, sent me. Praise the Lord. Alam niyo po, totoo po yun. Sana po yun puso na po natin. Ganun po tayo. Lord, here I am. Lord, here I am, sent me. Lord, here I am, use me. Lord, here I am. Make me a channel of blessing. Gawin mo po ako na lulod ng pagpapala. Gawin mo ako na channel of blessing. Send me. Use me. Sana po ganun po ang prayer ng bawat Kristiyano. Alam niyo, kapag ang prayer po nating lahat ay ganun, mayroon po tayong reaction na response po sa ganun. Praise God. Ang gawain ng Diyos ay mag-uumapaw at lalagong ng sobra-sobra. Mabilis ang lalago. Pag ganun po ang reaction po natin. Okay. Whom shall I send? Who will go for us? Lord, send somebody. Here I am, Lord, send me. Amen. Masasabi ba natin yun sa Diyos ngayon? Masasabi ba natin yun kay God? Praise God. Narinig kayo ni Lord. Narinig po tayo ni Lord. Yun po ang gusto po ni Lord. Na magkaroon po tayong volunteer na
sumunod para ipahayag po ang salita ni Lord. Passion to be ready for His coming. Number 4. Passion to win soul. Passion to be ready for His coming. Alam niyo po, yung passion din po natin. Malapit nang dumating si Lord. Yeah? Di ba kayo nagagalak noon? Natutuwa? Jesus Christ coming very soon. Sana sa kanyang pagbabalik, madat na niya tayong gumagawa. Hindi po natutulog. Hindi po nagbabanjing-banjing lang, kundi aktibo para po sa kanyang gawain. Amen. So, ulitin ko muli, restart your life of greatness and significant today. I-restart po natin your life of greatness and significant today. So, yung passion po natin ay mahalaga sa pag-restart po natin. Your passion po natin. Sana po, yun po tulad po yung tinuro ko po sa inyo. I hope and I pray that God's passion is our passion too. Amen? Passion ni Lord ay mahalin po tayo to win soul. Gawin din po nawa po ang bawat Kristiyano. Ang passion po natin ay maglingkod. Mahalin ang Panginoon. Anong una? Passion po natin ay mahalin si Lord. Amen? Nang higit sa lahat. Kapag minahal mo si Lord nang higit sa lahat, magiging masaya ang buhay mo. Amen. Pangalawa, na maging passion for greatness and significant is to serve God. To serve God. Pangatlo, the passion po for greatness and significant is to win soul. To win soul. Amen. Lord, yes, yun po dapat ang passion po natin lahat, is to win soul. Amen. So sisimulan po natin sa gabing ito. Magkaroon po tayo ng target. Person na gusto nating dalhin po kay Christ. Pwede po ba yun? Na magkakaroon po tayo, isang tao, magkakaroon po siya ng target na ipag-prepare niya. Kung kaya mong 2, 3, mas maganda. Marami mas maganda. Kahit isang tao man lang na target mo para madala kay Kristo. Hindi na po yung Kristiyano na, yung unbelievers ang sinasabi ko. Yung di pa Kristiyano. Sapagkat mag-aakay ka ng kaluluwa na mula sa ibang simbahan, wala nang anghel na matutuwa. Diba? Nabasa niyo ba yun? Ang isang kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos, 1,000 anghel ay natutuwa. Pero kapag ang kinuha mo, dinala mo ay isang kaluluwa doon sa ibang simbahan, baka hindi na natutuwa ang isang anghel. Wala nang joy sa langit. Diba? Ligtas na yun eh. So, win soul. Bring soul for Christ. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Win soul. Win soul. Hallelujah. To serve God. To love God. To serve God. And win soul. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa isang paalala po sa amin sa gabing ito. Isang reminder, o isang paalala po para sa amin po sa gabing ito. Na magkaroon po kami, i-restart po namin ang passion for greatness and significance, O God. So wala na po, Panginoon, akong alam na greatness and significant in our life, O God. Bukod po sa magmahal po sa iyo, Panginoon. Wala na pong greatness and significant, O God.
na higit pa sa pagsunod at pagmamahal po sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy mong ipaalala po sa amin. Sapat ito po ang tunay na kabuluhan at kahulugan ng buhay po namin. Lord, I pray, Father, na sana po, huwag kaming maadlangan o whatever the hindrances, Panginoon. Lord, ang lahat pong ito ay aming pong mapagtagumpayan. Panginoon, sa oras din pong ito, dalayan ko po, Panginoon, na hindi lamang po magmahal at kundi, gawin din po sumunod, maglingkod, at mag-akay ng kaluluwa para po sa iyo. Panginoon, hallelujah. I know, Father, na yun po ang passion mo. Ay maligtas ang buong sansinukob, sangkatauhan. Ayun po sa Timothy chapter 2, ang pinakananais mo, Panginoon, ay maligtas ang lahat. So Lord, I pray, na nawa, Panginoon, ang bawat kapatid ko na nandirito ay maging kasangkapan o God. Every one of us ay maging kasangkapan, Panginoon, ng kaligtasan ng marami, Panginoon. So Lord, I pray, Father, na i-empower po ninyo ang bawat isa at pagkalupo sa amin. Pagningasin mo, Panginoon, sa puso po namin ang passion to win soul, O God. Yes. Huwag po nawa, Ama, na magkaroon po kami ng mga excuses. Huwag po, Panginoon, nawa na magkaroon po kami ng mga alibay, O God. In fact, O God, tanggalin po namin ang alibay at voluntarily, Panginoon, para po humayo at mag-akay, magpahayag po na iyong ebanghelyo. Lord, salamat po. Thank you, Lord, for tonight. We want to praise you, Lord, and to worship you. Thank you, Lord. Sapat alam ko, Panginoon, na kayo, isang Diyos na sinusundan po namin, sinusunod po namin, ay hindi po magkukulang sa aming pong buhay. Ikaw ay patuloy sasama po sa amin. Hallelujah. Upang matupad po namin ay pong passion. Ikaw po, Panginoon, magbibigay po ng lakas para magawa po namin ang aming passion for greatness and significant, O God. Lord, ikaw magbibigay po ng grasya, ng biyaya, ng tulong, O God, ng lakas para magawa po namin ang ay pong greatness and significance, O God. Passion for greatness and significance, O God. So Lord, salamat po. Purihin po kayo. Praise your name, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, wala po sanang makakadlang po sa atin sa pagsunod po natin sa kay God, sa passion po natin. Okay. So, mayroon pala kung isang tanong po dito, what made you stop in the first place para po sa passion po natin? Sana po wala po makaka-stop. Hindi ko naitanong po ito. What made you stop in the first place? Sana po wala pong sasabihin po, none of these things move me. Sana ang sagot po natin, none of these things move me. Neither I count my life down to myself, so that I finish my course with joy. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng Panginoon ngayong gabi? Amen. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon dahil lagi niya tayong sinasamahan. Amen. Amen. Thank you, Lord.
kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ako, Pastor Larry, for our closing prayer. Go knowing that you are called by God to be the light of the world. Go knowing that you are called to call those into darkness into light. Go knowing God will be with you as you go out and come in. That God will bless the work of your hands and the words of your mouth. In Jesus' name, amen.